Hello mga kamashi! Ngayon po, start kami ulit ng panibagong composting. Ayan, ilalagay na po yung mga sodas dyan sa panibagong lalagyan namin ng pag-iimbakan namin ng sodas. Ayan po, napapagod na po siya dyan kasi buhat siya ng buhat ng mga sako ng sodas na nabutas na. Ayan, pupunain po niya yan dito. Ayun, yan, yung pinuntahan po niya na yan. Diyan po namin nakaimbak yung dati naming sodas na hindi pa siya na susupot. Malapit na din namin isupot. Yan po, inaayos na niya po yung lime. Yung lime at ang ihalo niya dyan sa may sodas. Para maging mataba ang mga bunga ng mushroom. Pag naimbak na, after 30 days. Ayan po, nabutas na po yung mga sako namin dyan, oh. Kasi matagal na siyang nakaimbak doon. Unti-unti na niyang binubuhay. Yung iba, nabutas na yung mga sako. Pero goods pa rin yan. Kasi nabasa na siya ng ulan. Ayan. Naayos po niya. Tapos lalagay niya dyan. Ayan. Butas na. Hagis na niya dyan. Yung mga sodas. Tapos kukuha na naman siya ulit doon. Medyo dumadami na. Pero marami pa rin nakaimbak doon na mga sako ng mga kusot sa Tagalog. Ayan. Buti na lang, meron siyang cart. Ayan po, yung mga nakaimbak. Madami-dami po yan. Nasa 15 sako yan. Wala pang 10 ang kanyang nalalagay doon. Bubuhatin niya isa-isa. Lalagay niya sa cart. Ayan po. O, diba? Ang lakas. O, mamaya, pagod na yan. Pero hindi pwedeng suko. Nag-start kaming mag-mushroom ng 2021. Pandemic kasi yun. Kaya nag-isip siya na pwedeng pagkakataan. Ayan. Nag-research kami. Nag-webinar. Nung una, mahirap hanggang nasanay na. Ayan po yung ginawa ng bago na dyan na ang bagong lutuan na gagawin namin. Dati, ang lutuan namin dun sa pinaglagyan niya ng mga sodas, ng mga kusot. Ngayon, gagawin na namin compostan. At yan na po, ilalagay yung bago niyang lutuan. Di pa, kailangan niya munang iayos yung mga, tanggalin yung mga kusot dyan at ilagay doon para mailagay na ulit, mai-set up na ulit yung drum. Ayan, di ba? Ang lakas. Nung una, mahirap kasi hindi pa naman sanay. Pero pag nakasanayan mo na, madali na lang. Kagaya niya, dati, nung umpisa namin, 300 pieces lang. Tapos yung 300 pieces pa noon, na-contaminate kasi wala pa kaming masyadong alam na idea, nag-aaral pa lang kami. Pero yung 300 namin noon, ngayon, umaabot na ng 2,500 plus ang nakukompose namin sa isang compostan lang, ganyan. At ngayon po ay nag-harvest na kami. 2 taon na din kami naka-harvest. Dati kung ang naka-harvest namin ay maabot lang ng pinakamadami ay 5 kilo. Ngayon po, umaabot na po ang naka-harvest namin sa isang araw na 20 kilos plus. Wow! Tsaga-tsaga lang dahil kung may tinanim, may aanihin. Medyo mahirap din maghanap ng mga kusot, ng mga sodas kasi maraming nagme-mushroom dito sa Nueva Ecija. Pero baka yung mga may tistisan dyan, baka naman. O, diba? Marami na. Pero marami pa. Pagkatapos po niyan, lalagyan niya ng apog o yung organic lime. At pagkatapos niya namang lagyan ng organic lime, lalagyan din niya ng darak. Yan. Tapos hahaluin kada 3 araw. At syempre, hindi mawawala ang molasses para pampabango. At ngayon, hahaluin na para mahalo ang lime sa ilalim. Magka-nutrients. Halo lang ng halo. Tapos yung mga malalaking kahoy, pwedeng panggatong yan, kaya kinukuha at iniipon niya yan. Naku, sabi niya yata dyan, uulan na, kaya dapat na niyang bilisan.
Pero kulang pa yan. Madami pa kasi mapupuno yang lagkayan niya na yan. Ayan. Ito naman po yung mga pinaglalagyan namin ng mga nasukot naming kusot. Yan. Yung mga lutuan niya. Inalis niya lang dyan. At tapos yan po yung growing house namin. Napakadaming bunga, di ba? Sa labas yan. At ayan si Giben. Nangungulit! O, ang dami. Kaya kung gusto nyo ng mushroom, message lang kayo. At nagpebenta po kami ng maraming mushroom. At ngayon, kukuha na siya ng lime. Lalagyan na niya ng apog ulit yung mga yan. Kasi yung mga hindi nahalo sa ilalim, wala pang lime yan. Kaya dapat damihan ng lime ng apog. O, ayan. Haluin niya na yan. Pagkatapos niyang haluin niya ulit yan, babasain naman niya yan. At ayan na nga po, kinuha ko na po yung hose. At ako na ang magbabasa dyan. Bubuksan ko na yung tubig. At yan, papaliguan ko na yung mga kusot. Babasain ko na yan hanggang umapaw. Talagang mabasa. Matagal yan. Mga ilang minutes din siguro yan. Kasi napakadami yun eh. Dapat basang-basa talaga para maburo siya. O ayan, konti pa lang yan. Habang binabasa ko yung mga nalagay na sodas dyan, siya naman ay dinadagdagan pa rin niya yung mga kusot na nasa sako. Haluin niya muna doon, tapos lalagyan niya ng lime, tapos ilalagay dyan sa may binabasa ko para mabasa. Actually, hindi kami dyan nagko-compose. Kasi kaya nilipat na niya yung mga drums dyan. Dati maraming drums dyan. 6. Kasi pag umusok at nagluto na naman siya, mauusukan yung mga mushroom namin. Kaya nilipat na niya. Kaya yan, ginawa na niyang compostan niyang pinaglagyan ng drum na yan. Para mahangin at hindi mainit pag nagbaging siya. O, diba? Napakataba ng utak. Ayan, buhos-buhos, dilig-dilig, hanggat may sako, dilig lang ng dilig. Basain at tatanggalin ang mga malalaking kahoy. Kuha na naman ng lime. Lagyan na naman niya ng lime doon sa may kalalagay niyang sodas. Ayan, yung puti po na yan. Ang tawag po dyan lime. Sa Tagalog ay apog. Yan, habang yun nandito naman sa pagigilid ay binabasa ko. Yan. Kailangan basang-basa. Apog, halo, lagyan ng apog, tapos hahaluin. At yan, para kailangang maging mahalong mabuti, kailangan gamitan syempre ng pala. Ayan, pinapala na yan. Ayun, si Giben, nangungulit na naman. Sabi nga maliligo daw siya sa ulan, pero hindi pa naman umuulan. Ayun, umalis na habang patuloy na naghahalo pa rin ng kusot. Yung isa at busy naman akong magbasa ng mga hinahalo niya. Ayan. Kunti pa lang yan. Kukuha na naman siya. Lagay-lagay na naman. Ayun, napakadami. O, tapos babasain. Ayan. Ayan, ang dami yung nakukuhang mga kahoy na malalaki dyan. At hindi pwedeng itapon niya kasi pwede natin gawing panggatong yan. O, diba? Ang dami, oh. Mga pinagagawang mga puan. Yan, sa mga tistisan na isasako na din nila. Minsan may nakakita pa kami mga pako, tapos mga bakal. Kaya dapat haluin mabuti kasi maisasama sa may, fruiting bag. Dapat matangkal. Ayan, kuha na naman siya ng lime. Lalagyan niya na naman ng lime yan para yung mga bagong tanggalin sa sako, malagyan na din ng lime. Tapos, ako naman, babasain ko. Binabasa ko yung mga nandito. Ayan, oh. O, yun yung hose, oh. Dumadalo yung tubig. Naku, pawis na siya dyan. Pero, kailangan kumayod. Ayan, halo na naman. Halo ng halo.
para lalagyan niya dito, mababasa. Tapos marami pa rin nakukuhang mga kahoy na maliliit. O yan, lalagay niya dito yan para habang nababasa. Tapos kukuha na naman siya ng panibago doon. Babasain ko na naman. Ayan. Napunta na niya dito yung mga nakalalagay niya. Maglalagay na naman ng panibago at lalagyan na naman niya ng lime yan. O, 'di ba? Ang lakas. Panibago na naman, mapupuno na. Pero marami pa. Ayan nga po, kinuha na niya yung hose sa akin. Siya na daw muna magbabasa doon kasi daw hindi ko daw nababasa yun kasi syempre hawak ko yung camera. Binibidyo ko siya kasi siya ang bida. Ayan, dumadami na. Binabasa niya pa rin. O, diba? Ayan, kanina konti lang yan. Nakakalahati pa lang siyang ko dyan. Pero madami pa. Fast forward naman tayo. Ayan. Nag-harvest na naman siya kasi gusto daw niya mag-ulam ng mushroom. Gabi na yan. Tatapos na din siyang maghalo. Pero bukas na lang daw itutuloy niya. O, diba? Ang dami. O, meron pa siyang ilaw sa ulo niya. O, andyan naman ako sa labas. Binibidyo ko siya habang kumukuha ng mushroom. Sabi niya, pwede na ba yan? Pero kulang pa daw kasi mag-uulam daw siya ng mushroom. Tinipili niya. Sabi niya, ang dami nating ibebenta bukas. Kaya kung kayo gusto niyo mag-ulam ng mushroom, bumili na kayo sa amin kasi madami kaming harvest. Ayan o. O, iniilawan ko siya. Ang dami. O, ayan pa. Yung iba maliliit pa, yung iba malalaki na ready to sell na tomorrow. O, ayan. O, diba? Ang dami, ang sarap niyan. Bukod sa masarap, healthy pa. Kaya kayo, mag-ulam ka rin kayo ng mushroom. O, diba? Sobrang puti pa niyan. Ang puti-puti ng mga mushroom na yan. O, ito, kasasabit lang namin yan. Pero, may mga bunga na rin. Wala pang isang linggo yan. Pero, meron na siyang bunga. Kaya, pag nagbenta na kami ng fruiting bags, bumili na kayo para mag-alaga na rin kayo ng mushroom at makapag-ulam kayo ng ma-healthy pagkain. Yung mga yan, ginagawa kong sisig at yung pinaka-favorite namin, yung tempura. Nilalagyan lang ng breading mix tsaka cornstarch para malutong at itlog. O, diba? Ulam na. Hindi lang ulam, pwede pang pang-snack. Kaya, bili na! Kaya Kamashi, sa susunod na video ulit. Kaya like, share, and subscribe. Bye-bye!